Usual yung ganito, failed molt, namamatay. At ayun guys, for today's video, ito, meron tayong crayfish na nag-failed molt. So samahan nyo ako guys, alamin natin yung mga paraan para maiwasan din yung ganitong pangyayari. So yun guys, habang nag-check nga ako ng mga crayfish ko at tinitingnan ko kung may mga buried na, may naispatan ako na isang crayfish na nagmo-molt habang ginagawa natin yung pag-check ng mga crayfish. At napansin ko, natapos na ako dun sa ginagawa ko, 5 minutes na, hindi pa rin siya nakakalabas sa exoskeleton niya. So medyo kakaiba to, kaya in-isolate natin to. So ganito yung mga nangyari guys. Ito mga lods, yung isang crayfish natin, hirap na hirap siya mag-molt. Ayan, so baka ma-attack siya ng mga kasamahan niya. Lumabas na yung skeleton niya sa taas eh. Yung dito sa baba hindi pa lumalabas, yung mga galamay niya sa paa saka sa sipit hindi pa lumalabas. So pagka ganito, possible ma-attack na yan ng mga predator o yung mga kasamahan niyang crayfish kapag ganyan. So pagka ganito, nakikita natin na ganito, nahihirapan, hinihiwalay na natin yan mga lods. Pagka mga ganito, hiwalay nyo ng at least mga 1 to 2 hours. So check natin to mga lods kung kakayanin niya pang makasurvive. Usual yung ganito, failed molt, namamatay. Kasi yung yung ibang balat niya kasi lods, titigas na kasi yan maya maya. So kailangan mailabas niya na lahat yung ano niya, yung mga skeleton niya. Yung exoskeleton na tinatawag natin, kailangan mailabas niya na yan lahat lods. Yan, dapat soak in water siya. So observe natin to lods kung kakayanin niya pa bang makasurvive ng ganitong sitwasyon. So hindi pa kayo nakakita ng nagmo-molt na crayfish. Actually hindi ito yung yung pinakang molt niya talaga. Tanggal na kasi yung exoskeleton niya sa likod. Sa harap na lang to, yung sa galamay na lang niya. Ewan ko lang kung makakasurvive pa itong mga lods. Ayan o. Kaya kita nyo na hinga siya. Papakita ko sa inyo. Ayan lods, humihinga yan. So check natin kung gaano katagal niyang maisusurvive yung pagkawala ng skeleton niya. Lagyan natin ng aerator para makasurvive siya kahit paano. Ang ganda pa naman ng kulay ng crayfish na to, medyo blue. Hinawakan ko siya kanina, kala ko deads na. Okay pa naman. So check natin lods. Ayan, pumapalag-palag na siya. Sana makasurvive to mga lods, sayang. Ang laki pa naman na ito. Mga 4 inches na to eh. Ayan, alive na alive pa yan oh. Gumagalaw pa yung mga gills niya dun sa sa baba. Female pa mga lods, female. Ang laking female, sayang. Sana makasurvive. So nakita ko lang siya kanina nagmo-molt, hinahayaan ko siya. So medyo matagal na. Medyo matagal na yung lumipas. Tapos napansin ko natanggal na talaga yung ibang skeleton niya. Ito na lang talaga yung ayaw humiwalay, yung claw saka yung paa. So observe lang natin. Ilawin natin ng konti, baka sakaling makatulong tayo. Pero di tayo makatulong sa mga ganyang pagkakataon mga lods, kundi sila lang talaga dyan.
Napaka, ayun o. Umagalaw. Nabuelo yan mga lods eh. Hanggat gumagalaw pa siya, pwede pa yan, may chance pa yan. I-check natin yun kung hanggang saan kakayanin nung lakas niya. So yun mga lods, dito ipinast forward ko na nga yung video natin kasi medyo mahaba yung aabutin kapag inantay natin. Kasi naka 11 minutes na ako dito sa video na to lods. Halos umabot tayo ng 11 minutes, hindi pa rin tapos. Kaya pinas forward ko na para makita nyo lang na inahayaan natin siya during molting process niya. At ganon, halos walang pagbabago, hindi pa rin siya makalis. Hirap na siya dun sa pag-alis dun sa exoskeleton niya sa paa saka sa clone niya. So wala tayong ibang magagawa dyan mga lods kundi mag-antay kung kakayanin niya o hindi. Sinasabi ko sa inyo, kapag tumigas na yung exoskeleton niya, yung pinakambalat niya sa labas, mahihirapan na siya kasi sasabay ding titigas yung nasa paa niya saka yung clone niya. Kaya pagka ganyang proseso lods, wala kayong magagawa kundi mag-antay lang. So check na lang natin to kung talaga makakasurvive ba tong crayfish natin na to o hindi. Ito mga lods, sa pagkakataong to, tinulungan na natin. Talagang hirap na siyang ilabas yung exoskeleton niya, kaya pinersa na natin para mailabas niya. So far humihinga pa naman, gumagalaw-galaw pa naman ng konti. So observe ko na lang, mamaya videohan ko ulit. Sayang talaga to, nanghinayang ko dito. Sayang tong female na to. Hindi niya kinayang magpalit ng balat. So failed molt tayo dito. So nangyayari talaga to sa lahat ng mga breeder. May mga ganito talaga tayong pagkakataon na mga pangyayaring ganito. So di talaga naiiwasan to mga lods. Pero testingin pa rin natin kung may survive pa rin natin to. Gumagalaw pa naman pero siguro tingin ko dito 50-50 na itong mga to lods eh. Pero syempre hoping pa rin tayo mabuhay to. Nanghihinayang kasi tayo rito eh. At ayun mga lods, so failed molt tayo. Di ko na na-videohan yung crayfish natin. Pero hindi na talaga siya nakasurvive. So tinulungan na rin natin siya. Tinanggal na natin yung exoskeleton niya kasi medyo tumitigas na rin talaga yung balat niya. Kaya pinersa na natin. Pero kahit ganun yung ginawa natin, hindi pa rin niya na-survive yung pagpapalit ng balat. So another failed molt tayo dito. So tips para maiwasan yung mga ganitong pagkakataon. Ayun, continuous water change po tayo. So, dapat nagwa-water change po tayo ng regular kasi po, yung calcium ng tubig, nawawala na po yan. Kasi, kinakain po ng mga crayfish natin yan. Yung calcium po na yan, yan po ang ginagamit nila para makapag-regenerate po sila ng balat nila ng maayos para mas mabilis silang makapag-molt o makalabas dun sa mga exoskeleton nila. So, sa kaso po na to, medyo kinulang na siguro ng calcium yung tubig natin. Pero, ayun, nag-water change naman po tayo. Siguro napabayaan lang natin nung last time kaya medyo may inabot tayong crayfish na ganito. So, kung tatanungin nyo lang kung anong paraan, ay yun po, regular water change po. Hindi sapat yung malinis na tubig, yung may magandang filtration para sa mga crayfish nyo. Kung akala nyo ganun lang kasimple mag-alaga ng crayfish, marami po tayong kinukonsider kasi kailangan pa rin nila yung tubig kagaya ng sa natural environment nila. Ayan, kagaya ng calcium sa tubig, kailangan po yan. Kaya, yun, para maibalik po yung mga ganon, kailangan regular po tayo nagwa-water change at nang maiwasan yung mga ganitong pangyayari. Ayan, so sana may natutunan kayo guys sa video na to. So nanghihinayang din naman ako kasi nawalan tayo ng crayfish. So at least kahit paano may sense naman yung pagkawala niya kasi naipakita natin sa inyo kung ano yung dahilan na pwedeng nangyari sa kanya. Bakit siya hindi nakapag-molt or nag-failed molt siya. At ayun, sa mga bagong tambay lang po dito sa channel natin, kung umabot ka dito, baka pwede nyo naman subscribe yung channel natin and i-click nyo na rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga videos and vlog tips pa sa pag-aalaga ng mga crayfish natin. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and happy crayfish farming po sa lahat.